Uy, JR, kailan ka pa dumating? Kahapon lang kuya. Aba, edi nangangamoy dolyar ka pa niyan. Hindi naman kuya. Baka naman pwede mo kaming patikman ng mga dolyar mo dyan kahit magkano lang. Bakit kuya? Naubos mo na yung pinagsalan ng lupa na para sa anak mo? Tay! Tay! Saan niyo po dadalhin yan? Binilin sa akin ni nanay na wag ko daw ibibigay sa inyo yan. Bakit ba mas magaling ka pa sa akin? Tatay mo ko, kaya alam ko yung ginagawa ko. Alam mo yung ginagawa mo? Na ano? Na halos naisugal mo na lahat ng naiwan sa atin na pera ni nanay. Pati nga yung pera para sa pag-aaral ko, hindi nyo sinabi na ubos na. Dahil dyan sa bisyo nyo. Wala kang pakialam sa lahat ng ginagawa ko. May karapatan din ako sa lahat ng iniwan sa'yo ng nanay mo. Dahil ama mo ko. Oo, ama kita. Pero ginampanan mo ba yung pagkaama mo simula nung nawala si nanay? Di ba hindi? Bakit? Masama bang magsaya ako sa buhay ko? Masaya? Eh ako, inisip nyo po ba tay kung ano yung makakapagpasaya sa akin? Di ba hindi? Alam mo ikaw, hindi mo maibibigay ang saya na nabibigay ng mga kumpare ko sa pagsusugal ko. Oo, nagpapakasaya kayo sa pera at ari-arian na iniwan sa akin ni nanay. Ganun ba tay? Masyado kang madaming sinasabi. Huwag mo akong pakikialaman. Anak lang kita. Pati yung mga alas na iniwan sa akin ni nanay, na isang lahat na ibenta nyo lahat. Wala kayong iniwan. Aanhin mo yung mga yon. Itatago mo lang? O ngayon, dinapakinabangan ko na. Sobra naman kayo tay. Ngayon, yan na namang titulo ng lupa na iniwan sa akin ni nanay ang pagdidiskitahan mo. Ang sama nyo tay! Pakikialaman ba naman ako? Hanggat hindi ako nakakabawi sa sugal, hindi ako titigil sa paglalaro. Madam, magandang umaga po. Oh, Franz, ba't naparito ka? Tsaka ano yung hawak mo? Titulo po ng lupa. Iniwan po sa akin ng asawa ko. Isasanla ko po sana sa inyo. Teka, di ba sa anak mo ipinamana ng asawa mo ang lupang ito? Bakit mo isasanla? Oo, madam. Pero hindi pa naman niya kayang ipatrabaho yan. Siguro naman matutubos ko na yan bago siya makapagtapos ng pag-aaral. Eh magkano mo naman balak ito isanla? Kasi yung mga naunang sinanla mong mga alahas sa akin, halos wala ka pang natubos. Huwag po kayong mag-alala. Pipilitin ko pong tubusin yan. Kahit sanlain nyo na lang ng kalahating milyon. Ano? Kalahating milyon, Franz? Kahit naman may hawak akong ganung kalaking pera, hindi ko sasanlain to, no? Aanin mo ba yung pagsasanlaan nito? Para po sa tuition ng anak ko sa eskwelahan. Meron ako, 300,000 piso. Pero kung ayaw mo, pasensya ka na. Naku, ayos na po yun. Basta meron. O sige, maya-maya lang itatransfer ko na sa account mo yung pera. Basta pumirma ka na lang muna dito para may kasulatan tayo. Sige po. Ayos. Matagal-tagal na laro ito. Imposible naman kung hindi pa ako makabawi niyan bago maubos yung pinagsanlaan ko. O, paano ba yan? Tandaan mo yung kasunduan natin ha. Natutubusin mo rin ito dahil para sa anak mo to. Sige po, madam. Paano po yan? Tutuloy na po ako. Maraming salamat. Sige. Rose, Tito JR, mano po? kumusta ka Iha? Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos lang po ako. Kaso, tumigil na po ako sa pag-aaral. Siya nga pala, ito yung pasalubong mo. Bakit? Anong ginagawa ng tatay mo? Salamat po, Tito. Mula nung naisanla ni tatay yung titulo ng lupa na iniwan sa akin ni nanay, hindi na po siya umuwi. Ganon? Anong klaseng ama yun? Naubos ko na rin po kasi yung naitabi kong pera. Kaya wala na po akong allowance para pumasok. Kaya tumigil na po ako. Ang sama talaga ng tatay mo. Hindi ka niya inisip. Ano siya, binata? Lahat po ng mga alahas na isanla at naibenta niya, wala pong natira sa akin. Hayaan mo, tutubusin ko yun. Pero wag magpapalang sa tatay mo ha. Sigurado po kayo? Pabayaan na lang po natin siyang tumubos doon para naman po maramdaman niya yung maghirap. Sa bagay, tama ka Iha.
sumama ka na sa akin. Sabay ka na tumira para pagpatuloy yung pag-aaral mo. Talaga po, Tito? Salamat po. Wala na po kasing pakialam sa akin si tatay. Uy, JR, kailan ka pa dumating? Kahapon lang kuya. Aba, edi nangangamoy dolyar ka pa niyan. Hindi naman kuya. Baka naman pwede mo kaming patikman ng mga dolyar mo dyan kahit magkano lang. Bakit kuya? Naubos mo na yung pinagsalan ng lupa na para sa anak mo? At ngayon humihingi ka na? Teka JR, pwede bang doon tayo sa loob mag-usap? Nakakaya sa mga kapitbahay. Bakit? Sinabi ba ng batang to? Karapatan lang niya sabihin sa akin dahil chewin niya ako. Talagang nagsumbong ka pang bata ka, mamaya ka lang humanda ka. Pati pag-aaral ng anak mo, nahinto na. Dahil inuna mo ang bisyo mo. Anong klase ang ama? Bakit? Ano bang pakialam mo? Umalis ka na dito kung nangingialam ka rin lang. Sino ka ba sa akala mo? May pakialam ako. Dahil galing kay ate ang mga nilulustay mong yan. At ikaw, anong meron ka ba? Di ba wala? Tito, tama na po. Tay, pwede ba tumigil na po kayo? Totoo naman lahat na sinasabi ni Tito ah. Ako pa talagang patitigilin mo. Sige, magsama kayo ng tsuhin mo. Lumayas ka dito. Hindi ba dapat ikaw lumayas dito? Dahil bahay ito ni ate ko. At bago pa kayo ikasal, bayan niya na ito. Kaya walang sayo dito. Huwag kang mag-alala. Talagang aalis ako. At isama ko na ang anak mo. Ang kapal na pagmumukha mo. Ako naghirap kasamang tatay namin para mapalago ang mga lupain namin. Tapos babaldasin mo lang dahil sa bisyo mo. Ano kuya, nagulat ka? Wala kang kalam-alam. Yung lupang sinanla mo ay ako. Ako ang naghirap. At ngayon, iba nakikinabang. At ikaw yon. Imbis na sa akin mapupunta ang mga lupain namin dahil sa hirap na dinanas ko sa pagbubukid, hindi ko tinanggap. Tito, Rose, binigyan ko ang nanay mo ng parte niya dahil alam ko darating ang araw at mayroon siyang pamamanahan at ikaw yon, Rose. Pero nakita mo naman yung ginawa ng ama mo dahil hindi niya alam kung gaano kahirap magkaroon ka lang na tinatawag na ari-arian. Tito, pwede po ba sumama na lang po ako sa inyo? Yun talaga gagawin ko, Iha. Pagpatuloy mo pag-aaral mo. Gusto ko po talaga makapagtapos, Tito. Salamat po. Anak, iiwan mo na si tatay. Paano na ako? Pasensya na po kayo, Tay. Simula kasi nung nawala si nanay, hindi ko naramdaman yung pagiging ama niyo sa akin. Puro bisyo yung inaatupag niyo. Pasensya ka na bayaw, pero wala sa isip kong tulungan kang tubusin ang lupang sinanla mo. Obligasyon mong maghanap ng paraan para mabawi yon. Para alam mo ang pakiramdam na ikaw ang naghirap pero ibang nakinabang. Tara na, Iha. Anak! Patawarin mo ako, mahal. Kung masyado akong nagpalamon sa bisyo ko, lahat ng iniwan mong alaala para sa anak natin, wala na. Halos naubos ko na dahil sa kagagawan ko. Pangako, pipilitin kong mabawi ang pinamana mong lupa sa anak natin. Patawad din, anak.